mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Buksan mo natin sa Proverbs 28:20, tapos manalangin tayo. Proverbs 28:20. Sige, basahin po natin ang sabay-sabay po tayo. Ready, go. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Muli, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, dahil nandyan ka na matuloy po, Panginoon, na gumagabay po sa amin po patuloy nga po na pamumuhay ng isang anak mo. Salamat po dahil itinalaga niyo po kami sa ministeryo. Salamat po at ikaw po, Ama, ang aming pinaglilingkuran. Salamat po sa building, salamat po sa buhay po ng aming pastor. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng mga miyembro na sumusuporta. Salamat po sa church na ito, na kung saan patuloy po naniniwala sa misyon at sa paglilingkod sa inyo. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Tayo po umupo na. Ayan. Tama po ba yung oras na yan? Yan. Sabi na yung pag aabutin tayo dito ng 3 oras, abutin tayo ng alas 4, alas 5. Hindi pwede yun kasi kakahating oras nga lang kami sa school. Di ba? Kakahati lang, baka wala pa. Yan. Okay. Kailangan natin na, sabi niya pa sa Ephesians 2:8 and 9, diba? Sa biyaya tayo naligtas at hindi sa ating sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Kaya yung kaligtasan, hindi yung sa mabuting gawa. Kahit nasabihin natin, marami tayong ginagawa sa ministry, ang kaligtasan ay sa pamagitan pa rin ng pananampalataya. Kaya yun. Sabi niya, Christianity is only the religion that built on grace. Sabi niya, daw Christianity ay nabigyan na pundar lang ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi yan po sa kung ano pa man. Kaya po, maraming Kristiyano talaga ngayon ang talagang nagsisikap na actually hindi lang naman tayo baptist na pupunta sa langit. Baka sabihin natin tayo lang hindi po. Lahat po na maniwala at nananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya sabi nila, pero maganda po yung ating kasi tayo po. Kasi diba nga ako naligtas September 11, 1981. Baptist ang nag-share sa atin. Pero matagal na pala. Diba, ang baptist dito, diba, magkakasama sila dati, sabi niya, nung nag-attend ako ng conference niya kay Sao, 1900s, pinunta sa Southern Baptist, wala pang Bible back noon. Yan. Actually, ngayon lang natin nalaman yung history ng Baptist talaga. Kaya talagang, nag-aral tayo sa Bible school, pero hindi natin napag-aralan yung mga bagay-bagay na talagang yung patungkol sa talagang church history na ating mga nagpunta rito para mag-serve sa ating Panginoon. Kaya puri ng Panginoon, isa tayo sa iniligtas ng ating Panginoon. Okay? Our goal has never been to save the world. Ang goal natin kundi ang goal natin is to para lang mag-share, magbahagi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya nga po, kung wala po yung Holy Spirit na gumagawa sa akin, wala. Kahit na sabihin mong magkakong ka dyan na gumagawa, kung wala yung feeling ng Holy Spirit, bali wala po yun. Kahit natrabaho ka ng trabaho. Yun. Pero kung kahit wala pang isang oras, pero pag filled ka ng Holy Spirit, ay grabe ang dahil ng Holy Spirit. Kaya wag ginawa natin kahapon ba? Ang bilis, ang dahil naligtas sa biyaya ng Panginoon. Saluinin po kami kahapon. Kasi, darating ni Brother Rogers, saluinin tayo. Sabi nung isa ako sa pastor, nililigan na tayo. Hindi naman sumama. Magsaluhin na, merienda lang naman. Pambihira talaga. Sabalang na si Pastor Dennis, no? Ang bihira. Soluinin daw, yun naman magsusuluinin na. Ayaw na sumama. Maraming Kristiyano na may takot. Alisin natin yung takot. Dapat hindi takot. Gamitin yung pananampalataya. Kasi kung wala kang faith, wala ka. Hindi ka talaga dapat. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat dapat may yung puspos po tayo ng Banal na Espiritu. Yan ang dapat natin gawin. Sa tulong po niya, makakagawa tayo na. Ayaw ko, kung may bakit tayo ng umaga na nasalwiling nga namin, meron bro? Hindi ko lang alam Sabi nga, nawala pa kayong aking bag, nautin din na. Sabi ng cellphone,
Pabira yun. Tatlo kami, hindi mo na nakuha nakapansin doon sa barko. Mabuti na lang, yung nasa wilingan namin. Mabuti, kinilos ng Diyos. Itinabi, kasi kung wala daw, hindi ka babalik daw, isusulit dito. Kaya purihin pa ng Panginoon. Sabi ko, nagkasel ko, wala ka. Kaya sabi ko, biyaya ko ng Panginoon yun. Yan, kasama ko si Brother Roger. Kaya Brother Roger, yung anak mo, hindi mo kamukha ng misis niyo. Kaya, sabi ko rin na, yung anak niya, hindi niya kamukha kasi, oo, tisay siya eh. O, si misis mo tisay. Kaya ikaw, kung nagkanak. Yung lalaki ang kamukha mo. Kaya, purihin pa rin ng Panginoon. Kaya, sa bagay no, sabi niya po rito, yan. Our goal is to make sure that everybody knows there is a Savior. Dapat ang goal natin is sure that malaman ng lahat na mayroong tagapagligtas. Alam niyo kanina, nagpunta ako kay Pastor Hernan. Pamira para pinagtugin yung amin. Yung Sunday school niya, at yung pandi niya. Kasi nauna pa siya nag-preach, kinataglan po kami. Kaya sabi ko, dapat dalawang service na nauna siya at ako. Yung kanyang preaching din, may why. Kaya sabi ko, kaya tayo may why. Kaya ako rin may why din. Sabi niya, bakit daw hindi naliligtas ang iba? Ako naman, kailangan nating mamuhay ng may pananampalataya. Kaya biyaya ko ng Panginoon talaga. Kasi dapat everyday, araw-araw, nabubuhay tayo sa pananampalataya sa Diyos. Yan. Kaya nga po, pag walang pananampalataya, ang lakas ng hangin. Kaya purihin pa rin ng Diyos, parang may bagyo. Doon sa amin, ganun din po. Pag may ang tawag galing dyan, tribunada. Ang tribunada, akala mo may bagyo, ang lakas naman ng hangin. Akala mo yung bubong, atanggalin niya. Pero hindi po bagyo, tribunada lang po yun. Parang ipo-ipo. Yan. Di po ba alam mo nung si Elisha, di po ba yung, ang ganda na ng kanya, ang ganda na lang nangyari. Kasi nga, di ba, kinalaban niya, hinanan niya yung mga prophet ni Baal, 450 plus 400 na prophet na kasama ni Jezebel na kasama na doon sa kainan ni Asherah. Mga kung saan, mga sira-sira. Lahat yun, ay Asherah eh. Sira-sira sila kasi ginawa nila yung lahat, di ba? Yung kwento yun, yun na sinulat nila ng katawan nila, sabi ni Elijah, baka yung gusto nyo matutulog. Gisingin nyo. Baka yung gusto nyo nalawasyal. Kaya sabi ko minsan, kami tuturo kami sa mga estudyante, baka yung kaya dapat, gumising na kayo. Sabi nyo sa mga magulang nyo, kailangan makita sila, kaya lang ba gusto yung pumunta sa langit? Hindi po, Pastor. Gusto lang naman po. Anong ginagawa mo? Nalaman niya ng katotohanan. Yan, kaya dapat, kailangan i-share din natin talaga na turuan natin. Sabi ko sa mga estudyante ko, time na yan para kayo gumising. Kasi wag may kwento sabi ko sa kanila. Meron isang estudyante, 13 years old lang, nakasakay siya ng aeroplano. Tapos sabi niya, pagkakataon niya, kasi yung nanay niya nakaipon ng pera, gusto ng anak niya, nakaranasan na sumakay ng aeroplano. Tignan yung bata, pero yung bata niyo, 13 years old, mahilig siya sa aviation, mahilig siya sa mga pagpapalipad ng aeroplano. Lahat alam niya. Tapos biglang nagka-turbulence. Nagkaroon ng turbulence sa aeroplano. Ibig sabihin yung, alam na mga kasakay ng aeroplano yan eh. Kaya sa turbulence, parang lubak. Pwede sabi ng bata, tinawag na yung stewardess, hindi ordinary yung nangyayari. Sabi mo may problema. Sabi hindi, pero pagkaraniwan lang yan, hindi lang turbulence ang nangyayari, may nangyayari. Sabi nga tapos biglang bulusok yung aeroplano, may masamang nangyayari. Punta mo yung cockpit, sabi niya yung cockpit doon yung piloto. O sabi niya, hindi, okay lang, hindi pwedeng buksan niya kung emergency lang. Hindi, may masamang nangyayari, sabi ng bata. Sabi ng bata. Hindi sabi ng namin, tumahimik ka na, hindi, alam ko na, nababasa ko po sa libro. Sabi niya, hindi, totoo na, winig na niya yung mga piloto. Yung mga piloto walang malay. Yung piloto sa kayong co-pilot. Sabi ng, oo nga, sabi ng Steve, ano gagawin natin? Yung bata lang pinalaga. Ako pong bahala, sige. Alam niyo, yung bata, alam niya lang ang ginagawa, pero nagtanong pa rin siya. Sabi niya, pinarating niya doon sa kailangan, doon sa pinaka-main, na kung paano gagawin niya, tinulungan siya. Lahat ang, siya na nagkaroon, siya na nagpinuto pababa. Pambihira, sabi niya,
Hindi ko na kailangan meron siyang nagmamando pa rin. Kaya sa atin, may nagmamando talaga ang God at yung pastor natin. Hindi natin magagawa ang lahat kung di sa tulong ng banal na Espiritu. Siya yung mga nagmamando sa atin para gawin natin kung ano yung dapat natin gawin. Yan, kasi kung hindi tayo namamanduhan ng tama at yung sarili lang natin ang gusto natin, walang mangyayari talaga sa ministry natin. Parang walang gano'n na, ganyan-ganyan, parang walang nangyayari. Pero hanggang Panginoon ang talagang kumilos pala, napakabilis ng ministry. Yun. Ang ganda niya ang kanyang gagawin. Kaya dapat palagi tayo nagpapapuspos sa banal na Espiritu. Siya yung comforter ng mga atin. Hindi yung mga kasama ko, naman na sa niya, comforter nila. Tatawagin pa nila yung Holy Spirit. Come, hindi ko yun. Tatawagin mo. Yung Holy Spirit po, nandiyan na po yan. Kung tinanggap natin si Kristo, kailangan lang natin magpapil sa Kanya araw-araw. Yan, hindi yung dyan. Tinatawag pa nila Holy Spirit eh. Kaya sabi ko, marami po kasi kami mga kasama sa nagtuturo, minsan hindi baptist. Kahit na hindi baptist, pinapakaitaan pa rin natin na mabuti sila. Kasi nga, kasi mga naglilingkod din sila. Sabi naman ng Panginoon eh. Kasi kung hindi sila sa Panginoon, mawawala din yung mga yan eh. Di ba? Sabi nga, kaya nga, tayo po, gawin lang natin kung anong pinaglilingkod, ang ating ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayo. Kaya natin sila, yung mga ginagawa nila, at least aharap naman tayo sa Diyos eh. Lahat naman tayo, magsusulit po tayo sa Diyos kung ano yung mga bagay na ginawa natin para sa ating Panginoon. Yan. Kaya sabi niya, Panginoon, meron po tayong pagpipili. Every day we have a choice. Every day we have a choice. Ibig sabihin, meron tayong pagpili. A choice. Ibig sabihin, meron tayong ginagawang pagpili sa paglilingkod po natin. Pipiliin ba natin yung takot o pipiliin natin yung pananampalataya? Piliin na natin yung pananampalataya kasi kung takot ang pipiliin natin, hindi po tayo makakapag-go forward. Ibig sabihin, parang ma-stagnant ka lang, hindi ka, parang takot tayo, takot kang, halimbawa, sa mga may takot, unang-una, halimbawa sa dagat, takot kang pumunta sa malalim, baka malulog ka, di ba? Lahat may takot kang sumakay sa mga, di ba, yung ikot, yung Ferris wheel. Sa mga may sakit sa puso, bawal talaga yun. Kasi malulula ka. Matakot ka sa taas. Di ba? Marami ganyan eh. Marami kang pinatatakutan. Pero pag ipinahawak mo lahat sa Panginoon, takot ka na mag-asawa kasi hindi mo mahanap yung tall, dark, and handsome. Takot ka rin na manligaw, baka mabasted ka. Marami kayo dapat i-counter natin yung takot, yung fear na yan. Yan. Kaya rin siya dapat tuloy-tuloy lang po tayo. God, sabi niya, why live a life of faith? Because, dahil God called us to faithfulness. Tinawag tayo para maging tapat po tayo. Yan. Hindi tayo para maging, di ba, nandiyan nakalagay, Sunod, di ba, excellent ang gusto ng Diyos sa atin, magagaling. Ang sunod dyan, very good. Di ba, ganun sa ECE. Una, excellent. Pangalawa, very good. Pangatlo, good. Ano tayo dyan? Excellent, very good, o good? Ganun po yan eh. Ang gusto ng Diyos, excellent tayo. Ayaw niya ng very good. Ayaw niya ng good. Gusto excellent. Ano ba yung excellent? Yung talagang tuloy-tuloy tayo sa paglilingkod. Yan. Kaya yung mga nag-aaral sa ECE, tignan mo, ang gagaling nila. Yung Accelerated Christian Education, katulad ng mga anak ni Pastor, ECE ang mga yan. Kasi accelerated, nauuna sila. Kaya sabihin, sila yung kaya ako alam na isang nag-aral sa ECE. Tapos siya ngayon sa mga Baptist po yun. Isa sa mga nag-top sa bar exam. Nag-ECE yun eh. Kahit hindi ka naman siguro ECE na bata, basta mayroon kang goal talaga na yung pag-aaral sa Panginoon. Kahit naman siguro yan, may iba, kahit na mangingisda lang yan, kahit magsasaka, basta rin siyang sige, talagang matatapos niya. Yung kanya, dami na dito, dami na dyan, 4 na dyan yung mayroon. Kaya naman, mga teacher, diba? May master pa dyan. Susunod na dyan, doctorate na. Doktor na. Di ba? Talagang, sabi nga sa akin ng mga kasama ko doon, gusto mo, mag-masteral tayo, mag-doctorate tayo. Minsan, iniisip ko rin yun, kasi dagdag kaalaman, kaya mga nag-invite sa akin doon. At wala pang bayad yung pastor, online pa. Sige, pag-pray natin. Hindi ko pray lang, kasi minsan, dagdag pa yun eh, dagdag sa oras.
Oo nga, dagdag sa kalaman, dagdag din sa oras, dagdag sakit sa ulo. Yan, kasi nga mag-aaral ka na naman eh. Kasi sa atin walang tigil yung pag-aaral hanggat nabubuhay tayo. Yan, sabi niya rito, faithfulness is the foundation of our relationship with Him. Number one, yung God calls us to faithfulness na maging tapat po tayo. Ano yung mga kasunod ng katapatan? Nabi niya, sa 2 Chronicles 16:9. Tignan po natin. 2 Chronicles 16:9. Yan. Buksan natin ang Biblia. 2 Chronicles 16:9. Ang sabi niya po rito sa 2 Chronicles 16 verse 9. Sabi niya po rito, For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in behalf of them whose heart is perfect toward Him. Tumitingin ang Diyos sa puso. Kung sino ba yung tapat, perfect yung heart. Ibig sabihin, tinitingnan, di ba? Alam naman natin yung kwento ni Job, di ba? Mismo si Satanas eh. Tinanong siya ng Panginoon, saan ka magaling si Satanas? Ito po, nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Siya ay tapat. Kasi, kaya lang naman nagtatapat sa iyo kasi pinagpapala mo eh. Magtatapat lang ba tayo sa Panginoon kung pinagpapala tayo? O kahit hindi tayo pinagpapala, tapat pa rin tayo sa Panginoon. Kahit walang pagpapala, o kahit na pagpapalo, tapat pa rin tayo. Ayun sana, tuloy-tuloy lang tayo, kahit na si Job, yun nyo pati nga sabi ng asawa niya, usap ka walang Diyos mo, at mamatay ka na. Pambihira, sabihin sa'yo ng asawa mo yun. Sumpahin na raw natin yung Diyos natin, at namatay na tayo. Sabi niya, ikaw, babaeng kanta. Sabi niya, ano ba? Sabi niya, yun lang bang magandang bagay ang gustong pasalatan? Mga bagay ba na hindi maganda, hindi mo pasalamatan sa Diyos? Dapat, maganda ba o masama, kasama naman kanta. Kasi Diyos yun eh. Wala sa Diyos, alam niya ang lahat. Alam niya ang buhay. Kasi patuloy na tayo hinulang mo. Kaya ang gusto ng Diyos, maging walang tayo. Maging tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kasi tapat ang Diyos, alam niya kung anong ginagawa niya. Tayo hindi natin alam ang ginagawa natin. Huwag mo kong tulungan ng dalawang Diyos. Para maging tatlong oras tayo, huwag ka matutulog. Yan. Para hindi na ako matutulog dito. So, tatlong oras eh. Walang tulugan. Walang tulugan. Pambira. Walang tulugan. Sabi niya, God is looking, sabi niya, for people to bless. Kaya dapat, huwag kang tulugan. Huwag mo kang tulugan. Para, parehas tayo. Nagising. Hindi nga ako nagkape. Kahit hindi ko nagkape, gising pa rin. Diba yung sabi ni Pastor, dami ako natutunan kay Pastor Bong eh. Pag nagkakape ka, 6 na oras ka rin nagising. Kaya dapat, nagkape ba kayo ngayon? Dapat huwag akong tutulugan para, hindi ako bumubuhay ng patay. Si Tikiyos, natutulog patay. Hindi ko kaya bumubuhay ng, ang Diyos lang pwedeng bumubuhay ng patay. Kaya huwag niyo akong tutulugan, ha? Okay, sabi niya rito, ang Panginoon daw, tumuhanap siya ng i-bless niya. Gusto mong bless ka ng Diyos? Maging tapat lang tayo? Baka pag nagbigay ng blessing ng Panginoon, tulog ka, hindi ka ma-bless. Dapat gising na gising tayo. Yan. God is looking for people to use. Wala akong talaga. Hindi pa abot ng 3 oras. 30 minutos lang. Awal ka lang naman eh. 2:30. Okay pa. Yeah. Kasi number 1 pa lang tayo. Okay, sabi niya, God is looking to faithful people. Nagmahanap siya ng tapat na tao. Intindihin nyo na English ko. Kung balang yung grammar na English, intindihin nyo na lang yung salita ng Diyos. Kasi sabi nila, kahit nga yung mga mangingisda. Kasi dati ako mangingisda eh. Niligtas lang din ako ng Diyos. Di ba? Karamihan mga likod ng Diyos, mga mangingisda, sina Pedro. Marami lang naman din mga kali. Si Luke, doktor. Si Pablo sa Sampa, attorney. Kaya, wala nyo, sana matapos na yung anak ko para mag-doktor. Matapos na yung nursing, doktor bang kukunin niya. Meron na rin. At least, hindi ko man nakabit yung at least meron akong doktor. Huwag lang pong doktor. Yan, di ba? Okay, sabi niya rito,
God is physically and visibly actively taking the initiative to look for faithful people that He can bless. O, gusto mo bless ka ng Panginoon? O, unti-unti lang, all time mahilig. Kasi, tingnan nyo yung mga Calvinists, yung mga Israelites, kasi parang silang pinapalo. Kasi, reklamo sila ng reklamo, imbis na trade sila ng blessing nila. Inaabot ng 40 years. O, anong ginawa ng Diyos sa kanila? Pinagpapatay sila. O, di ba? O, nung sabi nila, puro lang mana. Sabi naman, kung sabi natin, puro na lang, malunggay. Ayaw mo, gawang pa mo. Malunggay sardinas. O, di ba? Okay lang yan. At least, maganda yun. At sila, siguro nga nila mga malunggay sardinas. Maganda yun, kasi malunggay, pampahaba ng buhay. Di ba? Kahit na sa pandesal, may malunggay pandesal. O, kaya hindi totoo yung pansit, pampahaba ng buhay. Yung malunggay, maraming na kanya. O, kaya tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod natin. Yan. Kaya tayo, naghahanap siya ng taong i-bless. Isa ba tayo doon na i-bless ni God? Okay, saan niya pa rito? Tingnan natin sa Proverbs 20 verse 6. Proverbs 20 verse 6. Gusto ka na buksan natin ang Biblia para mas masarap maglingkod sa Panginoon. Yung iba, hindi na tumitingin sa Bible, parang kabisado na nila ang Bible. Talagang, pag nag-preach, tuloy-tuloy. Alam mo, mga na yun, talagang binigyan ng napakaraming talino ng Diyos yung mga ganun. Talagang hindi na kailangan ng Bible. Tuloy-tuloy ang pag-preach na kabisado nila ang Bible talaga. Sabi niya, 20 verse 6, sabi niya rito, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Yung daw sabi niya rito, most men will proclaim, mga rarawa tao, salita lang sila ng salita. Lot of people talk, salita lang salita, pero wala na nangyayari. Iba, chismis. Ano nangyayari sa kanila? Wala, nasisira lang yung buhay ng ibang tao. Yung iba, hindi lang marites, meron na rin lalaki, at tawag nila tourist. Ano yun? Paul. Ano ang latest? Kaya minsan, yung iba, tignan nyo mabuti yung pinagkukwentuhan nyo kasi, di ba, may nagkwentuhan. Sabi mo sa pastor, meron sa sekreto. Hanggang sa pinakauli, ang problema daw, ito ang pinaka-problema ko, pastor, sabi niya, pag may nagsabi sa akin, hindi ko ilabas yung pininto sa akin. Pambihira, no? Maraming tao talaga. Nakakatawa doon, kahit lalaki, marunong mag-marites. Di ba? Dapat alisin na natin yun. Baka masira ng buhay ng buwan. Nang pinagmamaritisan natin. Kawawa naman. Huwag nyo nang imaritis. Yun, kawawa naman sila. Ano ba? Psalms 53 verse 2 and 3. Yan, tingnan natin. Psalms 53. Psalms 53, 2 and 3. Si Johan, bumili siya ng pandun eh. Ewan ko, nakabili ng kumot siya. Bumaba muna sa Taytay. Psalms 53, verse 2 and 3. Sabi niya rito, yan. Psalms 53, verse 2 and 3. God look down from heaven upon the children of man to see if there were any that did understand. Sabi niya, to see if there were any that did understand, that seek God. Ang Diyos daw bumababa eh. Tinitignan niya kung mayroong tao o lalaki mo to see if there any, o yung sabihin nagbabasa ng Biblia, nagsisiko ng kalooban ng Diyos. Mayroon ba rito na sinisik mo ang kalooban ng Diyos? Kanina nung sa gabi, meron akong kaming kausap. Hindi ko nasasabihin. Pero blessing yun, Pinintuan, laki na sahod dun sa Saudi, pero alam mo, gusto niya maglingkod sa Diyos. Sabi ni Pastor, sige, maglingkod sa Panginoon. Pambihira. Ibang klase na. Ibang klase yung kabataan na yan. Maganda ipag-pray ng ladies yun. Yung binatang yun. Tignan nyo tapos na siya, pero gusto niya pang maglingkod sa Diyos. Diba? Ang dahil pa sabi kasi, ito yung tao ko, ang daming talent ko, sabi ni Pastor. Diba? Blessing mo, dahil ng talent. Kahit isa ang talent mo, pagsikapan mo yun, huwag mo lang itago yung talent mo. Kasi pag tinago mo yun, mananagot ka sa Diyos. Siya na nga lang itatago mo pa. Diba? Halimbawa,
Hindi mo alam lahat mag-music, hindi mo alam mag-piano, mag-gitara, lahat hindi mo alam. Ang bihira. Ano na alam mo? Mga di mo alam. Eh, wag mo marunong sa inyo eh. Yun naman. At sa inyo ako, marunong ka magtama, nakita na, bakit ka nakita? Kung friendly ka. O, katulad ng ano, si brother, tingnan mo yun, paklase ni anak ni brother Terso. Tingnan mo, blessing siya ngayon, no? Kasama namin siya sa atin sa dito. Di ba? Ang bihira yung si Renzo pala. Kahit ganun si Renzo, may bunga siya, oh. Ang blessing si Renzo, no? Ang bihira. Kaso lang wala sa dito. Yung buhay niya nandito. Oo. Ang bihirang buhay yan. Talagang purihin ng Diyos. Siya ang sumundo sa amin. Oo, pinatid pa kami kanina. Ang dami ng mga kas. Kaya sabi ko lang ba, tubig lang ibigay mo sa manok da? Kung anong reward ng tao yun, ang bihira. Salamat sa nagbigay ng tubig. Reward na rin na nagbigay ng tubig. Di ba? Oo. At sinakay, hindi lang tubig bilis, sinakay pa kami. Salamat sa biyayang ito. Okay. Kung sabi niya, faithfulness is the key to blessing and victory. Pastor, ikaw, gagawin mo natin 3 oras talaga, Pastor, ah. Hindi naman. 2:35 pa lang naman. Hindi tayo abos, pangalawa pa lang naman tayo. Sabi niya, okay, preach lang daw. Sabi niya, faithfulness is the key to a blessing and victory. Diba? Ang bihira, no? Tingnan niyo si Kwan. Si Jabez, si Jabez, di ba? Ipinanganak siya sa biglat eh. Pero sabi niya, Lord, enlarge my cause. Yung pwede na, panawakan daw yung kanyang teritoryo. O, pwede ko lang magpilang gano'n, no? O, Lord, pinanganak kami mahirap, pero Lord, i-bless niyo naman kami. Lord, huwag mo kong tulungan ha. Para, gising tayo, gising. Kahit na-piyat ka, okay lang. Huwag ka matulog, para bless tayo, gising. Yan. Wala, tutulog. Pambihira, salita ng Diyos, tutulugan niyo. Huwag mong tulugan. Huwag na matulog. Walang tutulog. Yan. Para maganda tayo. Okay na, sabi niya, will you let him grow in this area so that you can be a person of faith? O, dapat, kailangan lumago tayo. O, ito nagagambira. Kahit na mag-passport tayo lahat dito, marami pa rin, wala pa rin idagdagan Diyos. At lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Parang malawak pa kumusan. Di ba? Ang laki ng kumusan. Ang dami kong aanihin. Ang daming aanihin dyan. Kaya sabi ko doon, sabi nga, sana Panginoon, sa mga tinuturuan namin, magbigay ka man lang kahit 10% doon. Kahit 10% ka lang. Ang dami ng tinuturuan namin, hindi ko. Sabi ko, pag yun, Monday to Friday, Monday, ilang school kami, 2. Tuesday, 2 tatlong school. Wednesday, isang school, pero ang dami ko, grade 6, 4. Grade 1, 6, grade 2, 6, iba. Padami, para na kami teacher. Pero masawa namin, hindi sawa ng teacher. Ang bihira. Kasi allowance lang yun eh. Pero ginagawa lang yan para reklamo. Pabihira, hindi kami for-please teacher, pero mapapang kami. Bagay sa atin ng Diyos. Binigyan na namin ka na pagkakataon para may ministry ka, tignan mo ka na. Ayaw mo, hindi ka na haharap ng Bible study, nandun sa school. Blessing na yun, kasi kahit na yung teacher, mga magulang, pagpagating pa lang natin, yung mga bata ka, yakap ng yakap eh. Kahit ang babaw ko na, sige! Kahit ang babaw ng bata, yakap, sige na, okay lang. Kasi, karunong rin eh. Kahit ang bawo lang, okay lang, sige, yakap lang. Kasi pag pinigilong bakawin yung bata, di ba? Tingnan si tatay, 85 na Tay, halika, pasok ka. Yan, 85, pero buhay pa. Purihin ng Diyos. Tatay ng pastor natin yan. Kaya dapat igalang nyo si tatay. Pag mayroon kayo, libre naman kahit naman saging. Ang alagaan yun. Kung anong pag-alaga nyo kay pastor, alagaan nyo rin si tatay. Si tatay natin yan eh. Kung wala siya, wala tayong pastor. Diba? Imanin mo si tatay. Parang tatay nyo rin yan. Diba? Diba? Kaya kung meron tayong pakita nyo, kasi
Malay mo, umabot pa ng 100 si tatay, hindi makatanggap pa siya ng 100,000. O, di ba? O, may bless niya kayo. O, kasi nagpakaat ang Diyos ng i-bless eh. O, di ba? O, kaya, alam niyo, tuloy-tuloy lang tayo. Ako, sabi ko na, 54 na. Pero minsan, dami ko nararamdaman eh. Minsan naglalakad ako. Alam niyo, 170 na high blood sa akin, normal na lang yun eh. Pero di ba, si Pastor, pag-hiram na eh. 160, takot na takot na siya eh. O, si Pastor ko, siya niyo, 180 nga, wala. Paano lang, minsan naglalakad ako, gusto matutumba yung katawan ko, parang bigla na akong babagsak na Lord, prayer na lang, Lord! Huwag muna! Wait yun, wait. Sabi ko, huwag muna, Panginoon. Huwag kung gagamitin mo ako, gamitin mo ba ako, Panginoon, huwag mo wala kukunin. Pero kung kukunin mo na ako, diretso na, katulad ng Pastor Bing. Pag natulog, hindi na magising. O, di ba? Wala na naman ang sakit. O, mas maganda na kung tulog ka, busog. Pag namatay ka, sabi lang, busog ka, sabihin, ay, si Pastor namatay, sobrang takaw. Mahirap na ngayon. Namatay ka na gutom na si Pastor, may Diyos ba yun? At gutom, patay. Mas maganda na yung busog. Di ba? Busog tayo naglilingkod sa Panginoon, mayaman ang Diyos natin eh. Isang kulang lang tayo sa paghingi. Okay, dito na tayo, number 2 na tayo. Okay. Tuloy lang, huwag niyo ko tutulungan para hindi na nakatulog dito. Pero natulugan niya ako, abot tayo dito ng oras. Bahala kayo. Sabi niya, God values faithfulness in small things. Binabangon daw ni God yung kahit katapat tayo sa maliit. Pero yung mga bata, kasi maliit yun eh. Maliit sila, hindi naman ibig sabihin lang yung kahit mapagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka na rin niya sa malaki. Yan. Isang kasi nung sa ministry, mayroon din talaga yan sa alis na alis. Sabi ni Pastor, kasi alis lang, alis. Parang di ka makakaipon, dapat nag-stay ka lang doon, stay po. O kung alis ka ng alis. Kaya ang sabi ni Pastor, basta Pastor, hindi sila, permission ako sa kulang. Pastor, huwag mo na. Isip mo na yung ministry ko doon. O, alam mo, si Brother Ruben ng Pastor doon. Kasi nga, di ba? Ang natin, magtitiasi ka rin, di ba? O, kasi yung anak ko, di ko lang kung may kuling yun eh. Nag-aaral na sa Amerika yun, ayaw niya eh. Kung kaibigan mo, Pastor, gusto mag-aaral sa Amerika, ayaw mo. Sabi niya, kasi nakita niya ang buhay ng Pastor na mahirap eh. Sabi niya, nakakasang ko minsan, naglalakad ako, wala kang minsan eh. Nakakita ako ng bakal, pinakilo ko, pambili ng kalahating kilo ng bigas. Ganun lang yun. At least tuloy lang. Yung iba nga misyonaryo, pinupugutan ng ulo eh. Eh ano ba naranasan ng ating Panginoon Isos? Isa lang naman, hindi naman na ulit yun. Minsan mahirap yun. Yung bang ganyan? Ang hirap ka mag-pastor. Wala na, magsusulo lang tuloyan. Taris natin sila, kahit na nangyari. Mayaman ng Diyos. Dati, wala kami tricycle. Mayroon na! Brand new pa. Iwanan ko ng Diyos. Kaso lang, hindi ako marunong ko mag-tricycle, 2 beses ko nang ibaba. Tinigil ko muna. Pambira, mabuti pa ng 4 weeks, magaling ako. Tricycle, mahirap pala. Kaya sabi ng misis ko, huwag mo muna mag-practice. Baka, pag nakasakay ko, kaya yun, si Johan, magaling na yan eh. Na mag-driver, kaya tinigil ko na muna. Pero, hindi siguro, kailangan talaga kasi, kailangan din namin yun. Pero nandun lang, dumilis sa biyaya ng Panginoon, blessing ni Mrs. yun eh. Kaya siya ang pinagpala eh. Kaya tuloy lang tayo. Unti lang yan. Sabi ko, nakapunta si Pastor doon, ganda dito sa inyo. Para doon sa amin, sabi ni Pastor eh. Nandun doon sa amin po. Nagpagawa si Pastor doon ng tubo. At di Mrs. doon silang doon pala. Pag marami sana doon, natin, pwede bitado doon. Kaso lang, pwede natin yung bumili kayo yung tent na pwede doon. Yung meron. Pero pwede sa church naman, pwede matulog yung mga babae doon. Meron akong bisita taga Nueva Ecija. Doon sila natulog sa church. Kasi buhangin doon sa loob eh. Dati biyaya nga ng Diyos. Dati sako lang doon eh. Yero na. Pwede na yung biyaya ng Diyos. Dati sako. Yero na ngayon. Sa sunod, bato na yun. Diba? Pero tinitignan tayo eh. After 6 years siguro, bato na yun. Taldyan na si Johan eh. Ba? Yung si JJ, kayo, pagkatry ko na balang araw, yun na may mangyari. Kasi dapat may tinitignan daw tayo eh. Meron tayong tinitignan future. Hindi naman, kaya unti lang. Pero akong kilala, isa mag-complete na sa ministry. Silang pastor sila mag-asawa. Tagal nilang ito sa Panginoon, 20 years na. Sabi yung mga anak na.
Ano ba ito ba naglilingkod sa Panginoon? 20 years pa tayo nagtulad sa kanya. Wala pa. Pagintay lang tayo. Tingnan nyo sa Facebook, na ginamit ang Diyos. Kaya everyday sila, kapagawa ka ng church. O, ginamit yung Facebook, kahit Facebook pala, pinagamit yun para i-bless sila. O, may nagpadala ng reklamo. O, nakita. O, hindi rin kami nanakupan eh. O, baka gamitin tayo ng Panginoon. O, diba? O, siguro nga nun. Kaya tuloy-tuloy lang. O, kasi yung God ng Amerika, God ng Korea, God pa rin ang Pilipinas eh. Pare-parehas namang God yun, di ba? Best tayo ni God, maghintay lang. Okay, so dito na tayo. Okay, nabuto pa lang yan, kasi 10 ito eh. Pero lang po yun. Pero lang po yun. Sabi niya, faithfulness requires integrity. Dapat meron daw tayong integrity. And God tests your integrity in the little things. Tinitis daw ng Panginoon yung katapatan natin kung mayroon tayong integrity. Meron tayong integridad. Yan. If you could understand everything God does and why He does, sabi niya, ang patuloy lang ang capacity ng tinitig ng Panginoon, yun patuloy na paglilingkod natin sa Kanya. Hindi naman tinitignan ng Diyos kung matalino ka eh. Tinitignan ng Diyos kung matapat ka. Ayan, di ba? Matalino ka nga, hindi ang pinagagawa mo. Cellphone. Mamaya, tingin mo sa cellphone. Naubos na ang oras mo sa cellphone, kapapanood. Mamaya, kaya gabi ka na natutulog, kuyat ka kasi kung ano pinapanood mo, tawa ka pa ng tawa. Di ba? Ang dami kasi ito na cellphone, eh, no? Ang dami ka mapapanood. Yun, sasabihin sa talas, kasi siya ang prince of the power of the air. Sige, bibigyan kita ng maraming patuloy dyan para magugol mo yung oras mo, wala ka nang nagawa. Kung yung tinitignan mo yung mga bagay na nakakalubo, katulad ng mga na ginagawa ngayon ng Trump, di ba? Dalawa lang daw pipiliin niya, lalaki at babae sa Pilipinas. Sa Korea ng Diyos mo. Sa Amerika pala. Sana mangyari sa Pilipinas yun. Ang dalawa lang ng kasarian, male at saka female. Wala nang other na kasarian. Pambira. Kaya galing ang Diyos sa atin dito, no? Alam niyo naman, di ba nakaraan na? Pista na masarinong tato. Pisti talaga yun. Grabe yun. Alam mo, ang tayo pa rin talaga kayo maabot mo. Maabot lang nila yung kahoy. Pambira talaga, Tapos, nangalito tayo ng batang Quiapo. Pambira. Siguro lumakuin. Palagi kapalan niya si Nazareno. Yung pambira talaga. Kaya sabi sa TV, ina-idol ko si Paul Marcos. Pagkanta niya nagagawa. Ina-idol na nila. Pinapakita mo yung no? Grabe talaga. Dapat yung idol nila ang Panginoon. Yung ginagawa. Kasi nga, nauna kasi ang kwan dito, Catholicism, no? 300 na, 333 o 332 years. 333. O di ba? Ang tagal, bago napunta ang Amerikano dito, 1900. Pambihira. Ilan na tayo. Kaya, mabuti na lang. Ang sabi nila, kaya tayo, hindi inuulo yung ginawa ng Pastor Abante. Ang yung matagal ng mga naunang mga Kristyano dito kasi natuto ang edukasyon, values na tinuro kasi natin. Pinamalaga tayo sa ating bansa. Kasi natuturo tayo ng Christian values eh. Ano ba yan? Magandang pag-ugali, igalang para isa lang pala ang ganda yung ng Panginoon, igalang mo ang tatay at nanay mo, hahaba ang buhay mo. Nasa 10 commandments yun, di ba? Honor and your father and your life will be, ang buhay natin eh. Okay si tatay, tinulungan na siguro tatay niya. Kaya nga buhay pa si tatay, 85 na. Ano ang kapitbahay natin? 101 bago namatay. Kapitbahay natin yun. Yung picture ko ngayon, grade 1, ngayon 78 na siya, dalanda ka. Kapitbahay ko. Kaso hindi sila baptist, UCCP. Yan. UCC, United Church of Christ of the World. Pentecost, ano yun? Middle, pala sa Protestante. Yan. Yung Protestante sila. Minsan, sabi ko, Ma'am, minsan punta, ating ka naman dito. Pastor, darating tayo dyan. Sabi niya, alam mo,
Tinuro ako na, dati daw wala namang mga kinder-kinder, diretso sa grade 1, nahawakan lang kamay ko para lang maisulat ko. Hanggang ginagawa ko rin sa mga estudyante yun, ng mga grade 1, yung hindi rin marunong magsulat, tinuturuan ko lang silang magsulat. O habang nagtuturo kami ng Christian values. Kailangan natin yun. Kailangan yun sa buhay natin. Maganda ka po, Pastor. Ayan. Amen. Tumating si Pastor. Si Pastor, asawa ko sa kanya, si kanya, ni asawa niya si Marian. Kung si Marian ang asawa na, sino siya? Ang Rivera. Marian Rivera. Asawa niya, tawag. Diba? Sino asawa ni Marian? Makikita ko na. Ha? Dingdong o, dingdong pa. Madala ko ang Pastor Dingdong. Yan. Yan, Dingdong Dantes, pambihira. Diyan ko. Sabi niya rito, tumitingin ang Panginoon sa mga tapat na tao. Okay, dito na tayo sa number 3. Ayan. Kasi pinatagal ko talaga para kaya ko darating tayo. Meron lang ko lang para. As a disciple of Jesus, we live by discipline. Bilang disipulo ng ating Panginoon, dapat daw meron tayo disiplina. Kasi kung wala tayong disiplina, diba yung mga military, meron silang disiplina? O, lalo na yung mga ranger. Diba? Meron, pinito si Pastor Sabo. Yung dati ng young people, ngayon, dati, kung lang yun, diba nag-easy yun. Alam mo, ang maraming natatak na kawan ng batang yun, most friendly, hindi matalino yun. Pero nag-PNPA, ay grabe. Most friendly nung ngayon, binata pa, second lieutenant. Pambihira, nag-PNP na, nag-ranger pa. Wow, second lieutenant na yun. Sabi ni Pastor, ang problema sa kanya, binata, wala kang girlfriend. Yun ang problema sa kanya. Oo nga, lieutenant, wala namang girlfriend. Ay, mas maparas pa rin kayo dito. O, kahit di kayo lieutenant, kung may girlfriend kayo. O, di ba? Si Brian, dapat kailangan may boyfriend, girlfriend ka na rin. Okay. Di ba? Sabi niya, we know what our boundaries. Alam daw natin yung ating boundaries. Kaya halimbawa, nanligaw ka sa isang babae, huwag mo lang dadalhin sa biglang liko. Dapat ka lang muna. Dapat kaibigan lang yan. Tingnan mo si Pastor Paul. Yan, 3 years na sila na engineer. Bro, may architect pa yun, engineer, architect. Pambira si teacher ko, no? Architect na po kanya, wow. Pambira, purihin ng Diyos. 2 lang architect ng pilgrims. Pambira, engineer marami. Kapatid niya, engineer. O, di ba? Pambira. Kaya si Paul. Pambira. Apostle Paul. Pambira. Kaya kayong mga lalaki, hanap kayo ng mga architect, engineer, teacher. Yan, di ba? Nagising siya! Pag na kayo, tinutulungan ako. Pagdating sa babae, nagising siya. Kailangan na talaga ng girlfriend mo? Kailangan na ng girlfriend! Kailangan mo na, kapatid. Yan, para yan. There are certain we do not go. Kailangan, kami huwag natin pupunta sa mga bagay-bagay na ayaw ng Diyos. There are things we don't go. Dapat, kung tayo titingin ko, di ba? Kasi habang nagtuturo kami sa mga estudyante, sabi ko, ayusin nyo naman yung pagkupo nyo, mga babae kayo, habang nagtuturo kami, bibigang kayo dyan. Sabi ko sa kanila, Pastor, sorry po. Di ba, siyempre tayo kung anong makakikita natin, dapat habang nagtuturo natin, turuan natin silang tama. Kaya lalo sa public school yan, sabi siya, pinapagalitan ko sila eh. Pambihira na yun. Nagtuturo yung teacher ng Christian values, tapos aakitin yung pambihira, magagamit si God sa akin. Sabi ko, baka hindi na ako gamitin. Minsan, nagtuturuan kami hanggang grade 12 pa naman eh. Diba? Kaya pag kumalit ka, bawal ang haka. Bawal ang haka. Bawal ang halik. Nandiyan ang misis ko. Sabi ko, bawal. Paano kung walang misis ko? Bawal ka rin. Diba? Pambihira, ang pangit ng tao, bawal ka rin. Kasi ang tingin nila pag madunggay, labitin ka ng boxer. Tingin nila sa Dingdong Dantes. Pambihira. Tingin siya, agam mo na. Pambihira, no? Pambihira. Ito lang ito. Labitin ko ba kayo?
pambihira magpastor ka. Dapat ingatan mo yung sarili mo. Yan, pag nagpastor ito, ingatan sa sarili nito. Sobrang gandang lalaki nito, pambihira. Yan, binigyan din ng kagapuhan. Kaya sabi niya, kaya dapat, things that we don't listen, ibig sabihin, huwag na tayo makinig ng mga worldly song. Huwag na yung mga rock na yan. Alam niyo na yung mga rock na yan? Yung mga, minsan, mga worldly song, di ba, binigyan nila yung kaya maganda yung kanila kasi dinidikit nila yung kastaras. Sabihin kanila, di ba? Sabi niya, yung totoo yan, pati yung SB19 na yan, pambihira. Ganun ba? Di ba? Kung daw nila yung mga kastaras, so, yung pakikinggan na yung mga rock music na yan, maraming gospel song. Yan tayo dyan sa YouTube. Baptista. Wow. Yung napakinggan natin. Dati hindi ako ganyan eh. Sabi, napagalitan ako ng pastor. Pastor, gusto ko lang mag- Bawal na! Pagbawal! Sabi ng pastor, ganun ba? O sige. Pero minsan, matigas sa ulo natin di ba? Kahit na mga nakikinig pa nga tayo. Minsan, baka pupunta pa kayo sa mga concert na mga ansay. Pagbabayad ka pa, pagbihira naman. Pag may concert dito, kaya na mag-concert, gagaling yung kumanta Pagbihira. May kantang yun, di ba? Yung kanta ko yung when this corner. May mga kantang gano'n, di ba? Gandang kantahin yan. Narinig yun Pagbihira, kantahin nyo kaya yun dito. Di ko narinig, pinanta na ba dito yun? Ang ganda yun, di ba? Minsan, pinukulog namin yan Okay na, na tayo. Sabi niya rito, there are things we don't say. Dapat mga bagay na hindi na natin sinasabi, na hindi na natin binibigtas. Ano yun? Yung hali ko. Actually, yung tinuturo ko sa mga mga estudyante, para isitingin ko mga estudyante din kayo. Yan. Parang Christian values din. Ibig sabihin, okay naman ito. At least biblical naman Kasi nagtuturo kami ng Christian values, more on sa Bible. Nasa pa naman kami ngayon, paratlo na kami sa kay Elijah. Papunta na kami kay Elijah Hindi na gano'n. Natapos ang school, hindi pa namin natapos ang buong Bible. Diba? Pero sana, tuloy-tuloy ng foundation hanggang sa revelation na kami. Kasi para baka dumating ng Panginoon. Diba? Kaya gawin na natin habang di pa dumating ng Panginoon. Number 3. Number 3 na tayo. Pambihira, inabot tayo ng alas 3 Kanino, mag-aalas 3 na. God wants me to be used my talents. Yung talent ko natin, paggamit natin. Ako, hindi ako dati, natututo na ako mag-gitara. Nung malapit na ako mag-gitara, nanakaw yung gitara, nanakaw ang piano. Pambihira, tamo ko matututunan yan. Wala na akong gagawin yun. Wala na. At wala na. Walang matuwid, wala kahit isa. Yan, talagang kaya sabi ko, Lord, mabuti naman, may ginagamit ko yung lapel ngayon. Kaya pag-pray nyo, na sana, may gamitin ang Panginoon doon, kaya Johan, mag-pray kayo para, kasi mag-gitara itong anak kong ito, matuto mag-gitara, kaya pumunta ka dito minsan, may magkakataon ka. Nagtuturo daw sila dito ng music Every Monday. Kung pwede nga lang, lapit lang dito, gusto kong matuto Pastor na ako, gusto kong matuto Pero, dahil tayong ginagawa sa Panginoon, halos wala nang tayong tigil. Kaya sabi ko, Lord, okay lang po yun. Hindi lang tayo pastor, kasama. Diba? Dami tayong tungkulin. Okay lang, kailangan biglang paging tigasan din tayo. Minsan, ang tigasan, maging tagisain din tayo minsan, tagalawa. Gawin natin yan para sa Panginoon. Diba? Hindi lang. Kawa naman yung misis natin kung siya na lahat. Diba? Ano pa? Every talent is a gift from God. Ang talent mo. Brother Roger, maglaba ka lang. Para hindi kayo mag-away ng misis. Di ba? Ang talent mo, maghugas. Sige, magluto ka. Sabihin mo, talent ka, magluto. Galing mo magluto Ang sarap ng sardinas na nilagyan ng malunggay na nilagyan ng ano nilagyan mo? Pag binuubos Pag ikaw ang nagkarinderya, palaging ubos. Pambihira, Sarap magluto si Brother Roger Yan. Kaya kung meron tayong talent, gamitin natin yan sa Panginoon. May mga talent tayo Unang Pedro 4:10. Tingnan natin, para naman, Pastor, Pedro lang pinto, para Pastor Bing na to Hindi naman, para sa Bible naman to. 1 Peter 4:10. Okay.
Unang Pedro 4:10. Oh. Sabi niya rito. Sabi ng unang Pedro 10, 1 Peter 10, sabi niya, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as a good stewards of the manifold grace of God. Ibig sabihin, lahat na ibinigay sa atin ng Diyos, maging mabuti tayong steward ng Panginoon. Yan. Hindi tayo yung kung ano yung binigay sa'yo ng Panginoon, gamitin mo yan para sa kanyang ikalalati. Ang talent mo, mag-construction, bigay mo sa Panginoon. Talent mo nga dito. Talent mong mag-drive mo yung pastor. Dati kami ng misis ko, sabi ko nga sa inyo, kami dati, every missionary, diba, kahit kanyan, sabi nga, wala nga kaming anak eh. Nasa call center si misis, malaki ang sahod, libre pa siya doon. Nilalabas kami yung missionary, kami may pera nun eh. Hindi na namin pinagagastos yung church. Sabi ko kay Pastor Toquero noon, Pastor, ako nang bahala dyan. Bigyan mo na sa akin yan, kahit galing ka ng Amerika yun. Galing ng Amerika yun, may pera yun ha. Pero nilabas na yung missionary. Pinakain namin sa Don Enricos. May pera si Mrs. eh. Siya may pera, ako wala. Kasi full-time staff ako ng church eh. Si Mrs. ang may pera noon. Kaya nung nagsuko ko rin ng bid. Kaya kayo na mga professional babae dyan, isipin yung mabuti kung mag-aasawa kayo ng pastor. Kasi by faith ang mga pastor. Yan. Pero hindi naman mayroon ang buhay ng pastor eh. Magandang maglingkod sa Panginoon kasi Diyos ang ating boss. Hindi ka na pahihirapan ng Diyos eh. Yan, minsan mo naman na pagsulong lang. Dapat lang maging tapat. Tuloy ko yung maging tapat lang. Kasi sabi nga, di ba, pinag-aaral natin, continuous ang blessing mo kung tapat ka. Pero minsan pag nagmula ka, parang pinistil ang Diyos, doon na titigin ang blessing. Di ba? Ano ang kwento? Ang kwento, naging successful si Elijah. Tingnan mo, hanggang na napatay. Pinapatay niya nga yung 850. 450 ni Baal at yung 400 kay Asherah na mga false prophet. Tingnan mo, si Jezebel na, ang sabi ng wala kahit pagtay niya, Elijah, natakot si Elijah. Di ba nagtago siya, sabi ng Panginoon, gumising ka, kuwangin ka na. Kaya siya ng arise. Yun. Arise, buwangon. Hindi yung rice, kumain ka ng rice. Arise. Di ba? Arise, and eat. Baka rice ang sabi niya. Hindi na, arise and eat. Buwangon ka na, kumain. Pinakain siya. Kasi matindi yung pupuntahan ni Elijah eh. Di ba? Pinuha siya ng ipo-ipo. Hindi siya namatay. Di ba? Whirlwind. Pambira. Ang hirap na pronounce, no? Whirlwind. Ang hirap. Tongue-twister, you know? Ang hirap i-pronounce yung panayon. Whirlwind. Ipo-ipo na lang. Tagalog. Wala para bilis. Di ba? Pinuha siya ng Panginoon. Ang sabi ni Elijah, kasi na, Master, pag umakyat ka doon sa langit, gusto mo global portion. Pag nakita mo, umakyat, nakita niya, tapos nahuli mo lang, tingnan doble din ang ginawa na kapangyarihan ni Elisha. Yung mga nagawa ni Elijah, nagawa ni Elisha. Ang tindi. Tingnan na discourage si Elijah, gusto niya lang maratag. Panginoon, pakayin mo na ako! Pakayin mo na ako! Dahil sa isang kumain. Nandinig ka pa, binasted ka. Gusto mo na ako. Magbibigti na ako. Kasi binasted ako. Pakayin ka yan. Narinig mo lang na hindi ka gusto. Tapos, magpapakamatay dahil lang sa bahay. Di ba? Dahil lang sa kayo. Tayo, mabuti na mahal tayo ng Diyos. Dapat isipin natin na mahal tayo ng Diyos. Ikaw na gwapo, magbibigay sa'yo ng maganda. Gwapo yan. Kung ako ang dalagat, sasagutin ko yan. Pag nandigan sa akin, gwapo, laki katawan dito. Muscle man. Di ba? Muscle man.
Ang bihira. Talagang ang bihira. Muscle man yan. Oh, mayroong difference. Okay na, di ba? Kakaiba. Kristiyano na, muscle man pa. Ang bihira. Talagang ipagtatanggol ka nan. God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Kanya-kanya tayong gifts eh. Ano pa? Ayong gift mo? Gift of giving? Go in singing? Ano pa? Ano ba gift mo? Ushering? Maraming gift eh. Ano ba? Ayong training? Katulad ni... Ano yung kaibigan mo? Alimutan ko na naman. Anak ni Father Teresa. Ha? Oo, yun. Basta yun na. Yun. Sabi niya, ibig sabihin, you have to decide a life for whom you are going. Decide mo anong gusto mong tahakin, anong gusto mong pumuntahan. You either going to live a self-centered or yung self-centered ka lang, miserabling buhay, o gusto mong paglingkro ng Diyos. Depende sa'yo yan. Kahit Kristiyano ka, dapat depende pa rin yan. Minsan, ayaw ko na mag-church, hindi naman ako pinapansin doon. Hindi naman ako pinakaibigan. Baka ikaw yung most friendly dito. Ikaw yung marami kang makakit dahil minsan na gano'n mga tao eh. Kasi hindi na bumabalik ng church kasi hindi sila pinakaibigan. Mga gano'n. Kaya dapat magaling kang makipag-kaibigan. Pero huwag mo silang liligawan naman. Pag kaibigan mo na, mamimili ka na doon. Niligawan mo. Pupunta lang yung babae dahil kas na kas ka. Huwag naman yung gano'n. Diba? O kayo, kahit na kayong mga babae, pupunta lang yung lalaki dahil crush kayo. Yan dapat, kung talagang para sa Panginoon. Yan, gawin natin yun para sa Panginoon. Yan. Sabi niya rito, He put you, dinala ka dyan, dahil may purpose ang Diyos sa'yo. May purpose siya, una, gagamitin ka niya. Gagamitin ka ng Diyos, sa maraming bagay, magtiwala ka lang sa Panginoon. Ano pa? Ang gusto ng Diyos, palagi tayo nagtitiwala sa Kanya. Ang oras ay alas 3:05. Okay. Sabi niya, He's watching to see if you are faithful to use what He gave you here on earth to bless. Nandito ka sa mundong ito to bless other people. Wow! Baka maging million. Sabi ni Pastor, dalawa lang ang sa pilgrims. Milyonaryo o missionary? Wow, sino ka ba doon? Milyonaryo ka ba o missionary? Kung milyonaryo ka, supportan ka ng mga manggagawa ng Diyos. Dapat gawin mo yun. Dahil milyonaryo ka, yun ang judiciary, maging milyonaryo eh. Hindi supportan ka ng Diyos o ayaw maging missionary o ayaw maging maglingkod. Dalawa lang ang sabi ni Pastor. Whether you're a millionaire or a missionary. Ang dami natin list ng Pastor eh. Isip ko sabi dati, sabi niya, ang mangga, ang daming inuhod dyan na tubig. Nalaman ko yun kasi bulaon eh. Kaya kahit na baha, huwag mong papatayin ng mangga. Yung mangga yan eh. Kung maraming mangga, marami yan ihulog na sandali yan. Pastor, ang daming kalawa ng Pastor natin eh. Pastor Bong lahat yan eh. Yan, nasasabi ko lang kasi sinabi niya sa akin. Hindi ko lumimantis yun. Sinasabi ko lang. At least sa pulpit, hindi yun sa labas, di ba? At least push lang yun. Nagaling sa ating pastor. Di ba? Pastor naman natin yun eh. Di ba? Dapat, ganoon tayo. Ano ba? Number 4. Ito na, dito na tayo magtatapos. God desires faithfulness through generosity. Maging generous daw tayo. Generosity. Pag ang pangalan mo, Jenny, pag generosity ka. Wow! Maging generous ka. Generous. Wow! Ang babae mo lang, Jenny, generous yun. Pangalan mo pala niya, pinagsama pa. Jenny Cruz pa. Wow! Purihin ang Diyos, kaya dapat, piliin mo yung babaeng generous. Yan. Yan. Okay. Luke 16:11 to 13. Okay. Tignan pa natin. Okay. Luke 16. Basahin natin ang Biblia. Luke 16:11 to 13. Luke 16.
11 to 13. Luke 16, 11 to 13. Sabi niya rito, Lucas 16, 11, 11, 13. Sabi niya rito, if there we have not been faithful in the unrighteous, sabi niya, if there we have been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust? The true riches? Napakasimple na lang to. Ibig sabihin, ano ba ang paglilingkuran natin? God or mammon. Ang ibig sabihin ng mammon, yung riches o kayamanan. Kaya, dapat dalawang pipiliin natin. Whether God or mammon. Yung sabi-sabi na, pwede lang both. Wala lang, gusto mo dalawa eh. Riches, at saka, ibig sabihin, sabi niya, ano ang pipiliin ko? Si God ba o yung mammon? Hindi na daw tayo makapag-serve sa dalawa eh. Kaya, pero di ba, dalawa talaga eh, no? Pero, si God lang. Kasi, di ba, sino yung ating Diyos? God is a jealous God. So, parang ikaw yan, di ba? Ikaw may nililigawan. Tapos yung nililigawan mo, sinagot ka na, may sinagot pa ina. Magsisilos ka talaga, di ba? Pambira itong babae ito. Sarawahan. Sabihin mo, sinagot ka. Ako sinagot ka. Di ba? O ba't ikaw? Di ba? Yung babae naman, sinagot ka dahil mahal ka niya. Pero, nanligaw pa naman sa iba. Salawahan ka, pag gano'n. Isa lang. Dati ako, salawahan ako eh. Meron na akong Ana Rose, may nililigawan pa ako, salawahan ako, sabi ko, ay yung misis ko, hindi ako tinigilan hanggang hindi niya ako makuha. Ayun. Oo, talaga. Hindi niya yung kaibigan. Ito. Talawan na. Yung babae yun, i-active ko pupuntang simulasyon. Tinawagan ako. Wala akong mga cellphone eh, yung beeper pa lang. At tapos, tinawagan sa cellphone na tapang na misis ko, tapang talaga ko dito, tapang. Kasama ka, gagawin ko na sana. Ito may natin lang ako, kaibigan. Kaibigan, pambihira. Nalaman niya ng ikaw. Babae umiiyak, pambihira ko, dahil pala kaming niligawan mo. Sabi. Sabi ko ba? Talaga sigurista si misis ko eh. Talagang, hindi. Pambihira, buti na lang, hindi ko natin ng Isabela yun. Kung natin ko yun kami dalawa. Pero malapit namin, kasama ng misis ko eh. Pambihira, salawahan ako nun eh. Kaya kayo, huwag yung gagawin yung ginawa ko. Usually, huwag tayo maging salawahan. Kaya tayo mga may, huwag yung marami. Kasi minsan, ano naman nalang tayo-serve, di ba? Kasi kung binas-serve ka ng isa, meron pang isa. Meron ako dati. Kaso lang, parehas na ako sinagot. Pambihira. Ito, ang gagawin ko dito. Hindi ko alam eh. Parehas akong sinagot eh. Sinagot ako ng isa. Sinagot ako. Tatlo nga yan eh. Hindi ako na tatlo, apat. Pambihira. Pinagsabay-sabay ko lahat yun. Parehas akong sinagot. Pag hindi naman ako mayaman, hindi naman kasi gagawin. Sinagot ako ng apat na babae. Pambihira yung isasabi niyo. Iiyak, lumigasal ako. At umiiyak, pambihira ko. Brother Jay. Sabi ko. What was nilugawan ko lang naman ko eh. Sinagot niyo ako, kasalanan ko. Sabi ko sa'yo, sinagot niyo ako eh. Pero sabi ko na lang sa kanila, pasensya na, marap na lang kayo ng iba. Yung iba na tisod, umalis. Kasalanan ko yun. Natiiso. Yan dapat talaga. Kaya, ang aral doon, dapat tayo isa lang. Dapat isa lang yung liligawan natin. Pag i-brinake ka, ligaw na lang ulit. Ako kasi, spare eh. Parang may spare ba? Pag i-brinake ako ng isa, meron na naman. Pag i-brinake ako ng isa, meron na. May apat. Pinagsabay-sabay yun. Hindi pala pwede yun. Galing ang Diyos doon. Ay, yung pastor sa akin. Balik na ako. Apat ba yung pinagsabay-sabay mo? Dati kasi nung binatabi ko nung video 21, ako nililigawan, takot ako manligawan. Meron na ako manligaw, kaya pinagsabay-sabay ko na. Pambira. Sabi ko kaya, at least 29 naman ako nung pinasal eh, si Mrs. 30. Kaya ang gumastos nun, Mrs. ko, kasi siya may pera. Meron kaming, yung kanda, yung, ang tawag doon, yung savings, double, ang tawag doon, joint account. Ang joint account namin, may 20,000 lang. Pero siya malaking pera eh. Kanyang bako, BPI. Tatlong bako niya eh. Sa call center yun dati eh. Pabira. Mahilig magtrabaho yun eh. Kaya, sabi ko, okay naman. Kaya ngayon, maganda pa yung business ko pa rin. Ibig sabihin, minsan, pag nag-aaway kami, sinusumbat, ikaw, ang dami ko kasi. Pabira, ang ganda mo. Okay lang, kasalanan ko naman eh. Diba? Kaya tayo dapat tuloy-tuloy. Kaya, kasi nakita ko si Mrs. ko eh.
Bakit mo pagbigyan? Pumupunta ka ng diliga sa kainta, pambira. Luto dito, luto doon. Pinakain yung tiyan ko. Eh, ba, pambira nakita, pambira. Blok ka sa babae ka. Alaga kang binubusog. O, madala lang ako minsan, yung regalo ko sa kanya. Ganyan ako, paso may bulaklak. Hindi yan bulaklak, nakapaso. Para buhay na buhay yung bulaklak. Hindi na mamatay. Tawa ka ng tao yung binan kong lalaki. Pambira pa. Dinigawa ko yung binan kong lalaki. Yung kaya nagawan mo yun. Yung tatay na, yung tatay, yung tatay ang ligawan mo. Yung brother, yan ang ligawan mo yung tatay. Para, pag sinabi ng tatay, ito na, siya yung kalawa ko, wala nang ligtas yun, ulo na rin siya. Yan. Any can be generous when they have a surplus. Pambira. Magbibigay ka lang ba kung surplus lang? Dapat magbigay ka naman. Hindi naman surplus lang, magbigay mo sa Panginoon. Dapat yun ba? Hindi sobra-sobra, hindi naman yung sobra-sobra lang. Kahit na sabihin yung may faith ka pa rin. I can be generous with my time. I've got a lot of extra time. Dapat marami tayong extra time sa Panginoon. I can be generous with my money when I got a lot of extra money. Diba? I can be generous with my energy when I got extra energy to spend. Baka inubos mo na yung energy mo. Kaya minsan tulog ka na. O, di ba? Umaga hanggang alas 9, tulog ka pa rin. Nagbigay na ng grasya, tulog ka pa rin. O, kaya pag nagbigay ang Diyos ng grasya, tulog ka. Kaya wala kang grasya. Kasi tutulog-tulog ka kasi. O, kaya kahit sa preaching, huwag natin tutulugan yung preaching. Kasi mahalaga yun. Tanggalin ko para makita ko. Kasi kanina hindi ko nakikita natutulog eh. Wala. Wala, tulog na yung misis mo. Natulog na sa tagal. Sige, tapusin ko na. Tatagal. Nakatulog na si ma'am. Yan, okay. Kasi alam mo, 3 oras eh. Sunod na lang kita. Hindi. Ang oras is 3:15. Wow, nakita ko sa oras ah. Okay, sabi niya rito, there always a delay between sowing and reaping. Sino dito naranasan yung magdapas ng palay? Ako naranasan ko na yun eh. Yung magdapas ba? Yung palay. Kasi Manila pala dito, walang palay. Sa probinsya naranasan ko yan. Di ba, pag alam mo, malapit ang aanihin yun, masarap pagkuhan, kasi nakakapagod talaga ang mag-ani. Siyempre, mainit. Makati ang palay. Makati talaga. Pero masarap kumain, di ba? Masarap kumain ng may kanin eh. Kaya minsan, kaya dapat din tayo maghirap. Tingnan sa pastor. Blessing yung dati, di ba? Palipat-lipat na rin kayo. Doon, ang dami ng lipat. Ngayon, bilis na ang Panginoon. Ang bilis na kayo ng Panginoon. Ang dami na palabas na pastor dito. Dami pa magpapasko. Purihin ang Diyos. Sabi niya, Galatians, dito po tayo magtatapos. Galatians 6:9. Dito na po tayo. Galatians 6:9. Dito po, alas na talaga ito. At least inabot tayo sa oras. Galatians 6:9. Isang, hindi na rin, pag naman natin, kalitaran doon ang gusto eh. Isang, nanonood na tayo ng sa YouTube o kaya sa Facebook, naabot na tayo ng gabi-gabi na. Isang, pinapagalitan nga ba ng misis ko, tulog ka na. Sabi na, magtuturo pa tayo bukas. Tapos na to. Pero di ba, minsan, pinapanood ko yung mga may kabuluhan. Hindi walang kabuluhan, pinapanood ko mga Diyos. Okay. Galatians 6:9. Ang sabi niya rito, and let us not weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag ka tayong mapagod na gumawa sa darating ding araw na tayo ay mag-aani. Tayo po ay manalangin na. Let's pray. Our dear God and Heavenly Father, salamat po. Salamat po, Ama, sa inyong mensahe. Salamat po sa pastor, buong namin pastor. Salamat po sa mga membro na patuloy po sumusuporta Panginoon sa inyong pong gawain. Salamat po. Pagpalain po yung mga gagawin pa bukas at yung mga gagawin pa sa mga susunod na araw. Patuloy ko na pinagdadalangin ng aming pastor, ang kanyang anak na may dengue. Lord, ikaw po patuloy ng pagaling sa kanya. Lord, alam ko po na wala akong imposible pa sa inyo. Lord, tulungan niyo po si Pastor, si Ma'am Sharon, lahat po ng mga estudyante ng Bible School, lahat po ng miyembro pa inyong dito,
Lahat po ng kapamilya ng Team Bills, Panginoon, dinadalayan ko po, may luburin po yung pangangailangan kay Pastor Bill yan po sa kanyang, doon po sa kanyang libingan, Lord. Provide niyo po yung needs po doon, Panginoon, Lord. Alam ko po na wala po imposible, Panginoon, sa inyo. Lord, salamat po at pinupuri ka namin sa tanghaling ito, Ama. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay?